So guys, this is our action cam OSEC S9R. So testingin na natin siya. So sa ating ride, papunta tayo ng school ngayon kasama si Domski. Ayan, so ginamit natin yung external microphone niya. Okay, so naka frame mount lang tayo. Frame ang ginamit natin and chin mount pala. Ayan, okay, so let's go. Ayun guys, so testingin na natin si OSEC S9R. So sa ngayon naka-external mic tayo. So nasa tapat mismo ng aking bibig yung microphone. So ang tendency baka masyadong malakas yung dating ng audio ko nito. Anyway, so kakapain pa natin. So initial setup muna to. Okay, so our camera is naka-mount sa ating chin, so ng helmet, so chin mount siya. And yung frame lang muna ginamit natin, hindi yung waterproof case. So our settings is, yung resolution is naka 1080 pixels tayo with 60 fps or yung footprints per seconds nya. So in short, 1080 and 60 fps. Okay, so naka-on yung ating electronic image stabilization para pag matagtag, maalog, hindi gaano apektado yung ating video. Okay, so our naka-on yung ating, huwag natin kalimutan yon. Yung angle natin is naka-wide to, naka-super wide pala, so 185 degrees. So expect hagip lahat, halos yung nasa kalsada, yung harapan, and yung medyo unahan ng aking motor ni Domski. Ayan, sana hagip to. So depende pa rin sa adjustment ng ating pagkaka-mount. But yung settings natin is nakasagad siya to 185 degrees angle. Okay, super wide. Okay guys, yan, malalaman ko mamaya kapag pinlayback ko na o din-transfer ko na sa cellphone yung video natin ngayon during our ride. Okay, so testing muna tayo kay OSEC S9R. Ayan, nakakatuwa tong OSEC na to kasi para sa akin talagang very affordable siya. Kasi a total of 5,900 pesos. Halos kompleto na yung accessories and freebies nito. So kung i-compare ko siya sa una kong action cam na Akaso B50 Pro, so ayun, kompleto accessories, mounting accessories, pero wala siyang kasamang yung helmet chin mount na Telesin brand. So itong si OSEC meron to. And yung price nila hindi nagkakalayo. So as far as I know, si Akaso B50 Pro is nasa 5,600 or 800 pesos. Ito 5,900 pesos. And upgraded na extra na battery na nabili ko for only 350 pesos each, pero kasama lang siya sa 5,900. So ang tinatagal kasi ng stock nyo na battery is 70 minutes. Nagdagdag tayo ng dalawang battery na tumatagal ng 2 hours per battery, yung Toyo brand, TUYU. Okay, so ayun guys, so hopefully magamit natin siya ng maayos at ng magandang quality video sa ating mga rides, sa ating mga vlogs. Okay, ayun guys, so dahil hindi natin ginamit yung waterproof case nya, so kapag umulan yan, so mapipilitan tayong tumigil para kalasin si action cam kasi hindi pwede siyang mabasa, masisira. Ayan, so yung ginagamit ko kasi Akaso B50 Pro,
So yung waterproof case niya is binutasan ko siya para mailusot ko yung internal mic. External mic, sorry. Internal ka na, internal eh. Ayan, so binutasan ko yun para magamit ko yung external mic. Kasi kapag gamit mo si waterproof case, wala kang choice kundi naka-internal mic ka. So ang tendency kapag nagsasalita ka during ride, mahina ang audio mo. Okay, so magka-counterflow na lang tayo rito dahil traffic. Pero alalay lang syempre. Road Safety Division, RSD. Shoutout sa iyo, kuya. Vitex, so hindi ako sure kung meron pa akong load, pero malakas ang kutob ko na may load pa tong si Domski. Malalaman natin pagdaan natin mamaya dyan sa toll gate na yan. Okay guys, so gamit natin ngayon si Action Cam OSEC S9R. So a friendly, user friendly na action cam. Hindi siya touchscreen, so button type siya, and very affordable. From ALX, Action Cam, and Motorcycle Gears. So dito guys sa bagong shop nila sa Imos, Cavite. Ayan, shoutout kay Sir Joshua and Sir Mike na nag-assist sa atin during that day na binili natin tong Action Cam na to. Okay, so testing tayo guys. Ayan, so toll gate, toll plaza dito sa Cavitex. Okay, so meron pa tayong 703. Laki pa pala. Okay, so 180 degrees angle natin. Ang lawak, parang airport oh. Cavitex. Time check, umalis tayo ng bahay is around 10:25 or 10:30 in the morning. So settings ulit, balik tayo. Naka wind noise reduction. So masyadong malapit guys yung microphone ko, yung external mic ko sa aking bibig. So expect nito masyadong malakas yung boses ko sa video na to. So malalaman ko mamaya. So naka wind noise reduction tayo. Nakasara naman yung ating visor. Tingnan natin kung makaka-capture niya pa rin yung ingay sa labas. Okay, naka automatic yung lights or yung capture niya sa surroundings, auto adjust mode, and naka external mic tayo of course. Yun na normally yung mga settings ng action cam na ginagamit natin. Ayun, so guys, hindi ko alam kung ano output nitong video recording ko ngayon. Okay, so malalaman natin mamaya kapag tinignan na natin sa playback or during transfer of file sa ating cellphone. So guys, ang file format pala nito is MOV. Alam niyo ng MOV? Ayun, basta hindi siya MP4. So, and kailangan mo mag-download ng isang application. So I forgot the exact name of the application, and dun mo ma-open yung footage ng action camera na to. Okay, and dun na rin yung pag-download ng files. Okay, so if you like to edit on your mobile phone, Android phone, yun, dun mo na siya makukuha sa application na yun. Okay, so we are riding now here at the Cavitex. Papunta tayong Maynila gamit si Domski, yung ating Dominar 400. So nakakatakot lang tong frame type na to kasi para siyang nakaipit lang na ganun. So hindi ko sure kung kapag natagtag baka malaglag. So pwede siyang malaglag kasi talaga para sa akin, kaya kailangan hinay-hinay lang tayo. Anyway, so mukha namang hindi kasi may wire din namang nakakamit na yung ating external mic. Okay, so toll plaza again dito sa Cavitex. Ayan, so kung malinaw yung ating capture ngayon. Okay, so
For more videos related sa motorcycle, motovlogs, and kung ano-ano under the sun, etc, etc, etc. Yan. So just follow and support Corace TV dito sa ating YouTube channel and sa Facebook page. So medyo busy lang tayo ngayon guys kasi nag-i-schooling tayo, pero ito paano nakakapaggawa-gawa tayo ng mga contents. Okay, so Corace here, riding in Cavitex with my action cam for testing na OSEC S9R 100 UG. So ride safe lagi guys, ingat tayong lahat, and Corace here na lagi nagsasabi sa inyo na ingat lagi at enjoy lang natin ang ating bawat biyahe. Okay, so traffic lang dito sa intersection ng NAIA. Dito nga pala yung nagbi-blink-blink sa ibabaw. Patunay na ano siya, recording siya. So, hindi kasi natin makita sa screen yung sign na nagre-record siya. So, nasa ibabaw pala yung parang LED light niya na nagbi-blink-blink.